Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Isang magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo ulit sa Bridges on Air, ang programang hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, sa kolaborasyon ng Commission on Filipinos Overseas. Ito pong CFO ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President. Ang CFO po ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tinatawag natin ngayong non-resident Filipinos o yung mga Pilipinong nag-migrate na permanently at naninirahan na sa ibang bansa. At layon po ng CFO na ipagpatuloy ang koneksyon ng ating mga non-resident Filipinos dito sa ating inang bayan at maging katuwang. Hindi lang po sila katuwang sa pagbibigay ng remittance, kundi katuwang din sa pagbibigay ng kaalaman, ng teknolohiya, at para po sabay-sabay din pong umaangat ang ating bayan. Sinasabi nga po namin sa CFO na from dating sinasabing brain drain, ngayon po ang taktika na po ay brain gain. Yung mga migrante nating nakaangat na po sa buhay, nakaangat na sa kaalaman, sa edukasyon, ay hinihikayat nating bumalik dito para magbigay po ng serbisyo, magbigay ng kanilang kaalaman sa ating mga kababayan. At kung mapapansin po ninyo, ako lang po mag-isa dito. Ako nga pala po, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Ares Gutierrez. Ako po yung nakaupo dito sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Ipagpaumanhin po ninyo, wala po yung ating main host na si Ray Sampang dahil siya po ay dumadalo sa isang importanteng pulong dahil po ay may mga pagbabagong mangyayari dito po sa Radyo Pilipinas, dito po sa Presidential Broadcast Service, dahil kakaretiro lang po ng aming Director General na si Dindo Amparo.
At sa unang segment ng ating programa ay makakasama po natin ang ating CFO Community Correspondent, walang iba kundi si Christian Castillo. Magandang umaga sa iyo, Christian. Ayan. Magandang umaga po. Magandang araw din po sa inyo, Sir Ares. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa kung aabot po. Ah, Ayan. Oo nga, yun nga, nabuti na banggit mo na kung saan umaabot ang ating programa. No? Yes, Tayo opo. po ang ating programa po ay naka-simulcast sa Voice of America, sa shortwave platform, at nandito rin po tayo sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Pero bago ang lahat, Christian, bago tayo tumungo sa iyong ulat, no? Kikilalanin muna natin sino ba itong si Christian Castillo. Ang balita ko, pogi daw to eh. Ayan. So, para po sa mga hindi nakakakilala po sa akin, ako po si Christian Castillo. Ako po ay Immigrant Services Officer ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO. Ako po ay nakabase sa main office po ng CFO sa Pasay City po. Ayan. Ano ba ang ginagawa mo dyan sa CFO? Ano yung particular task na Alam ko marami kayong task, pero ano yung Opo. pinaka-focus na ginagawa mo dyan? Mm. Opo, ang pinaka-main focus ko po dito bilang isang Immigrant Service Officer po ay mag-conduct po ng Pre-Departure Orientation Seminar o yung tinatawag nating PIDOS at ng Country Familiarization Seminar o para po sa mga Filipino au pairs po na papunta ng Europa. Mhm. So, lumalabas yung, di ba, parang nagkakaroon tayo ng pre-departure orientation seminars, ano? Para dun sa mga pupunta. Yung sa'yo, ang naka-assign sa'yo, Europe. Po, meron tayong yung sa Europe kasi Sir Ares, para yun sa mga mga Filipino au pair. So Okay. yung CFS. Ayan. Mm. Tapos meron naman tayo yung isa ka pang focus din, yung pag-conduct ng PIDOS. So sa PIDOS po, anong countries man yan na kinakandak po natin. So lahat yan napapasadahan po natin. So meron tayong US, Japan, Europe din, kasama rin po dyan, Australia, New Zealand. Ayan, so ayun din po yung mga ginagawa ko po o ginagawa din namin dito. Pero yung ginagawa ninyo sa Europe, ano yan? Isang generic na seminar for Europe? O hinati-hati nyo rin yan per country? Ang ginawa kasi namin dyan, sir, ang setup po ng PIDOS natin ngayon sa Europe ay magkakasama po yan per country ang discussion po natin. So sa isang session, nandun po lahat ng mga countries po. Actually, pare-parehas naman ho sila ng pagdating sa settlement, pero yun nga lang po, may mga onting lang din, mga palisiya ho sila na kailangan din namin i-highlight. So kaya parang per discussion, kunyari sa Italy, Germany, ayan, kanya-kanyang mga residence permit cards kung paano kukunin. So yun. So tagi-isa pa rin po talaga ang discussion namin. So kahit nasa iisang session lang kaming lahat, pagdating sa settlement part, binibigyan namin siya ng ng tawag dito, ng explanation bawat country po. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga nanonood sa atin at yung mga nakikinig sa atin sa radyo, bakit ba ginagawa itong PIDOS? Kasi unang-una, kaya napaka-importante ng pag-conduct ng pre-departure orientation seminar para maihanda po yung mga kababayan natin patungkol sa paninirahan sa ibang bansa na kasi hindi rin po talaga biro ang manirahan o magpunta sa ibang bansa pag hindi ka ready. No? Tama. Kung lagi nating sinasabi na pag tinatanong namin, ikaw ba ay handa na? Ang kadalasan sagot nila, handa na yung mga documents nila. Pero ikaw ba mismo na magmamigrate, handa ka na? 100% ka na bang ready? So, paminsan doon sumasablay kasi ayun nga, gaano man ka ready ang mga requirements mo, no, ang mga bibit-bitin mong maleta, pero kung ikaw mismo
na maninirahan sa ibang bansa ay hindi pa ready. So doon sa PIDOS, ayun yung mga dinidiscuss po namin from travel documents, ayan, nagbibigay din kami ng tips kung paano maging ready sa paninirahan sa abroad. At ang last part po doon is yung sa settlement na. So ano na yung may mga karapatan at obligasyon nila bilang mga legal na mga permanent resident dun sa bansang pupuntahan nila. Kaya napakahalaga na kung ikaw ay first time immigrant, na-approve ang immigrant visa mo, kinakailangan mo talagang dumaan sa atin sa CFO at mag-attend ng pre-departure orientation seminar para malaman mo para magkaroon ka ng idea Sa no, kung madaling ano sa ba yung pupuntahan mo. sa madaling salita, ito ay requirement. Yes, requirement po talaga siya. Ay, Mm. so parang kumbaga, ang pinaka-requirement mo bago ka lumabas ay makuha yung isang importanteng travel document, which is yung CFO Digital Certificate. Mm. Pero syempre, parang bago ka pakawalan ng CFO, kailangan maging ready ka muna. Kaya Mag-seminar ka doon muna. kaya doon Mm. pinasok yung mga programs and services po natin yan. Yung PIDOS, peer counseling, guidance and counseling. Mm. Yan. So, yun po. So pag wala kang digital certificate galing CFO, anong mangyayari sa iyo? Kunyari, Panigurado. aalis ka, Yan. wala kang certificate, anong mangyayari sa iyo? Ayan. So, actually, mag-ano tayo, Sir Ares, kasi nangyayari ho talaga siya ha, hindi talaga siya yung what if lang. Pero Mm. nangyayari ho talaga siya kasi paminsan nga po, kapag nakalimutan, hindi alam, kasi siya ay immigrant visa holder, hindi niya nabasa na kapag ikaw pala ay immigrant visa holder ay kailangan mong dumaan muna at mag-register sa CFO. Kaya Mm. anong nangyayari, nagbo-book na muna ng ticket at kapag kung kailan yung araw ng flight nila, nandun na ho sila mismo sa immigration, nakita ng immigration officer na sila ay immigrant visa, automatic na ang hahanapin sa kanila ay CFO certificate o CFO digital certificate. So pag wala ho silang maipakita, regardless kung sila ay first time o PR na ho sila doon, ayun, at walang CFO registration, walang CFO digital certificate, hindi ko talaga sila makakaalis. Mm. Hindi sila papayagan. Kaya ini-encourage po talaga natin o pinapaalam talaga natin na kapag ikaw ay may status na immigrant visa, ikaw ay may status na permanent resident sa bansang tinitirahan po ninyo ngayon, ayun, kailangan kung hindi ka nakapag-rehistro pa sa CFO, kailangan dumaan ka at magparehistro. Oh, ayan ha. Napakinggan nyo si Christian ha. Lahat ng kay lahat ng aalis ay dapat dumaan sa CFO, 'di ba? Actually, baka malito po sila no kung baka pag sinabing Pilipino na aalis, Mm. maninirahan pang matagalan, O yan, pakilinaw required yan. na mag-CFO. Ayan, pero ang gusto ko lang din pong linawin ha, hindi po lahat na kinakailangan na lalabas ng Pilipinas ay magrehistro sa CFO. Ang Mm. pinaka-requirement po ng CFO, kung ikaw po ay may immigrant visa. Immigrant So regardless, visa. basta ikaw ay may immigrant visa, ikaw man ay nasa ibang bansa na, matagal ka nang naninirahan diyan, nag-adjust ang status mo, naging permanent resident ka na, at umuwi ka ng Pilipinas, nagbakasyon ka ho dito sa amin, pero still ikaw ay Pilipino, ikaw ay may status na permanent resident, at wala ka pang CFO registration, so kailangan magre-register ka po kay CFO. Kasi Yung po mga kay nag-asawa ng immigration, yung mga kailangan nag-asawa ng mapapakita na AFAM. tayo. Paano paano naman 'yun? Yung mga nag-asawa ng AFAM, kailangan bang Ayan. dumaan sa inyo 'yan? Yes, actually po, ganito rin po. Gusto ko lang din siya linawin na hindi po porket, kasi ang dami nababasa din sa online po no, na kapag ikaw ay may asawa, may fiancé, may partner at kinuha ka ng asawa mong foreigner ay mag-CFO ka. So ngayon, kung ikaw naman po ay petition, kinukuha na po ng iyong partner, asawa, fiancé na foreign national, at ikaw ay may immigrant visa, kailangan mo pong magrehistro sa CFO. Pero kung ang hawak po ninyo ay temporary, visit visa, ay yung mga ganun ho, hindi pa po natin kinakailangan magrehistro sa CFO. So hindi po tayo hahanapan pa ng immigration. Pero kung yung marriage migrant po natin ay nag-adjust, sabihin po natin siya po ay ganap ng PR, permanent resident na uuwi dito sa atin, ayan, sila po ay required ng dumaan at magparehistro sa CFO. Mhm. May mga nakikita tayo diyan sa CFO no na nag-a-attend ng mga sessions.
ng mga bata. Mm. Bakit may mga bata tayong pinag-a-attend ng Alam niyo po ba, Sir Ares, ayan po yung unang-unang naging task ko dito ganun sa ba? CFO. Nagsimula ako. So, Ah, dati rin po ako nagkakandak ng peer counseling program. Pero kung bakit siya mahalaga, kasi doon po sa ating limitadong oras ng pagkandak ng peer counseling program para po sa mga 13 to 19 years old na may immigrant visa, kaya hinihiwalay natin siya sa ibang seminar like PIDOS na pang 20 to 59 kasi iba naman po ang kaso, no? Iba naman po ang senaryo ng mga kabataan kasi iba ang concerns po nila. Madalas po diyan yung mga nag-a-attend ho sa atin ng mga kabataan o yung mga youth migrants 13 to 19 years old, yung mga nararamdaman nila, hindi nila ma-open up sa family members po nila. mm, Kung sa PIDOS po, yung mga attendees natin na 20 to 59, mas focus na sila sa mga travel documents, sa paghanap ng trabaho, sa oo. pag-a-adjust. Pero ibahin natin ang mga kabataan kasi sila ayaw nilang umalis, yung iba ayaw umalis, yung iba Mm, napipilitan. Ayan, oo. so ganun yung inaayos. Kumbaga kina-counseling din po sila during dun sa session na peer counseling program po. Pero at the end pa rin, sinisigurado po ng bawat peer counselor na kahit ayaw umalis, kahit natatakot man sila or dahil first time sila, ayan, hindi nila alam kung ano yung magiging buhay po nila doon sa ibang bansa, sinisikap ng bawat peer counselor po na pagkatapos ng session na yan, ay lahat sila ay looking forward na o sila ay excited na magpunta sa mga bansang pupuntahan po nila. Yung Kasi paminsan din ho, hindi nila naiisip, na-realize kung gaano ka-importante o gaano sila kaswerte bilang isang immigrant visa holder na. mm. Ayan. Yan, ganyan po kagaling ang aming Mm-mm. kasamahang si Christian Castillo, no? Talagang pag pinaliwanag niya, actually pwede ka maging maging radio announcer Christian. Pero Nako. pero doon naman tayo ngayon liliko doon sa kung bakit ka inatasan na ikaw ang maging CFO Community Correspondent para ngayong sa episode ng Bridges on Air. Ano Ay, itong community engagement program na ginagawa ng CFO? okay. Actually nga po, Sir Aris, napakaswerte ko. Ako po ang nabigyan ng task ng ganito, no? Pero ang CEP o ang Community Education Program po kung tawagin ay actually ito po ay nationwide information campaign po ng CFO o ng Commission on Filipinos Overseas na pinangungunahan po ng Migrant Integration and Education Division or MIED po. Mm, Ito po ay sinasagawa sa iba't ibang probinsya at munisipalidad sa ating bansa po dito sa Pilipinas. At actually ito po ay hindi lang basta seminar. So ito mm, ay isang nationwide effort para po makapacitate o mabigyan po natin ng kaalaman ang mga komunidad po. So para may idea lang din po tayo, no. Ito po kasi ay binubuo po ng mga mahalagang aspeto. So una mm, po diyan, meron tayong on the ground campaign. So ibig mm, sabihin po noon, kami po personal kaming pumupunta sa mga malalayong bayan, paaralan at barangay para po direktang makausap ang ating mga kababayan. Pangalawa po, meron tayong pre-migration guidance. So, inihahanda po namin yung mga prospective migrants o yung mga nagbabalak palang umalis. Nang sa ganun po ay maunawaan po nila yung mga hamon ng paninirahan po sa abroad bago mm. po sila gumastos o magdesisyon, no, paninirahan sa ibang bansa. At last po, meron din tayo multi-sectoral approach. So ibig sabihin nito, yung nakikipagtulungan po tayo sa mga LGUs, NGOs at media. Tulad po din nyo, Sir Ares, ayan, para siguradong abot kamay po tayo sa lahat ng tamang informasyon tungkol po sa migration. At So lahat yun ng po. pinag-usapan natin kanina bago tayo pumasok sa CEP, yun din ang Yes po. dinidiscuss nyo, 'di ba? Mm. Kasama rin po 'yan, Sir Ares, sa ano namin, sa pinapakilala or dinidiscuss po namin during CEP. So para siguro ilahat ko na lang din po, no, mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa community education program. So meron po kaming mahalagang aspeto rin po, no, na tinatalakay para masabi nating inform ang Mm. mga prospective migrants po natin. So una po diyan,
CFO programs and services. So pinapaalam namin ang mga legal na proseso tulad ng pre-departure orientation seminar, peer counseling, or guidance and counseling program or GCP, mahalagang malaman nila na ang CFO po ay kanilang kaagapay mula nang bago po sila umalis hanggang pagtira po nila sa abroad. Pangalawa po, anti-human trafficking at illegal recruitment awareness. So ito rin po ang ating safety shield, no? Tinuturuan namin sila kung paano makilala ang mga red flag ng human trafficking at kung paano umiwas po sa mga peking recruiter at mga peking dokumento. Pangatlo po, pangatlong topic po namin yung anti-mail order spouse law o yung Republic Act 1096. So binibigyan diin din po namin na ang pagpapatupad ng batas po na ito ay pinoprotektahan nating yung ating mga kababayan, particularly po yung ating mga kababaihan. Ayan, laban po sa mga pansamantalang sistema ng pag-aasawa po ng ginagawang negosyo o paraan po laban sa human trafficking din. At pang-last din po na topic namin, yung tinatawag nating diaspora engagement. So, hindi lang po ito tungkol sa pag-alis. So, pinapakita rin namin sa community education program na ang mga programa po ng CFO kung papaano pa rin makatulong sa mga Pilipinong nasa abroad na at papaano ho sila magiging parte sa pag-unlad ng ating bansa kahit na andun na ho sila. Ayan. Ayun. So yun, ang napakabilis ng mga paliwanag ni Christian, napakabilis, Kasi kinakabahan napaka-comprehensive. po ako. At maraming salamat sa iyo, Christian Castillo, sa iyong oras at ipagpatuloy ang magandang ginagawa dyan sa CFO at magkita-kita tayong muli. Maraming salamat, Christian Castillo. Maraming salamat din po, Sir Ares. At yung tamang-tama na yun ang topic ni Christian Castillo, no, yung mga binanggit niyang mga tungkol sa human trafficking, yung mga kailangang iimpormahan or paliwanagan yung mga gusto mag-migrate sa abroad, kung ano yung mga expectations doon, anong mga dadatnan. Yung ating guest mamaya sa Pinoy Ako, ang ating i-interviewin ay isang migrante na nakabase sa France at siya po ay aktibo sa efforts against human trafficking. At mamaya, makakasama na natin ang ating panauhin mula sa Paris, France sa segmentong Pinoy Ako. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At muli nagbabalik po ang Bridges on Air kasama si... wala pala akong kasama. Nakalimutan ko. Sa ngalan po ni Ray Sampang na ngayon po ay dumadalo sa isang mahalagang pulong dito sa Radyo Pilipinas. Ang ating segmentong Pinoy Ako, ito po ang segmento kung saan i-feature po natin yung mga achievers nating mga non-resident Filipinos. Karamihan po sa kanila ay mga tumanggap ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. At ang makakasama natin ngayon ay, sakripisyong malaki itong ginagawa ng ating panauhin dahil siya ay nasa Europa. Espesyal po ang ating panauhin na makakasama natin ngayong Sabado ng umaga dahil ito po ay direkta mula sa France. Siya ay ginawaran ng Banaag Award sa ilalim ng Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas.
dahil sa kanyang walang kapagurang pagtatanggol sa karapatan ng ating mga migranteng Pilipino dyan sa France. Partikular na tinututukan ng ating panauhin ang mga kababayan nating mga undocumented at mga biktima ng human trafficking. Ang atin pong panauhin ay taga Bani, Pangasinan. Kababayan pala niya si Father Jerry Orbos at si Secretary Oka Orbos. Siya po ang founder at president ng Asosasyon ng Sangguniang Pilipino sa France at naging General Secretary ng Union ng mga Child Care Assistants at Personal Services Employees na naging aktibo sa pag-legalize ng pananatili ng mga migranteng Pilipino sa France. Kabilang rin ang ating panauhin sa International Survivors of Trafficking Advisory Council. Ang ating panauhin ngayong bisperas ng araw ng mga manggagawa ay walang iba kundi si Miss Zita Cabayes. Magandang umaga po, Ma'am Zita. Sa Paris, France at sa ating mga tagapakinig po. Ma'am At Zita, binabati ko na rin po yung aking mga kamag-anakan dyan sa Bani, dyan sa Pangasinan at anywhere po sa Pilipinas. ma'am, pakibati nga po yung inyong mga kababayan sa Bani sa inyong dialect. Naimbag nga Aldaw, Ayun. dita Bani, Pangasinan, dita San Fabian. Actually po, hindi na po ako nakatira sa Bani, nag-migrate na po ako ng San Fabian, Pangasinan. At least nandun pa rin po kayo sa Pangasinan, di ba po? Yes po. Ma'am, diretso na po tayo sa topic natin na kayo po ay nagawaran ng PAFIU Award dahil sa inyong naging karanasan na bilang isang dating domestic helper na yun nga, naging biktima po yata kayo ng unfair labor practices at kayo'y naging aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga non-resident Filipinos. Ano po ba yung nangyari sa inyo at paano kayo napunta sa advokasya ngayon? Nung una po, hindi ko binalak na wala sa isipan ko na magiging advocate ako or tutulong sa aking kapwa. Ang nangyari kasi sa akin ay nung abusuhin ako ng aking amo na hindi niya tinupad yung aking karapatan bilang manggagawa, ay parang natural na naisipan kong yung aking karanasan ay ibahagi sa aking mga kababayan na nakakaranas din ng ganong pang-aabuso. So ano-ano yung mga pang-aabuso, yung labis-labis na pagtatrabaho na hindi na natutupad ayon sa batas ng Pransya. Noon nga nagkaroon na ako ng problema, hindi ko inaakala rin na ito pala ay paano ba sabihin yun? Yung may karapatan pala akong magreklamo o ihabla yung aking amo sa korte. At may mga tumulong kasi sa akin na mga Pranses. Pumunta ako ng sa embahada natin para humingi na rin po ng tulong kasi hawak nila yung aking pasaporte. So yung aking mga karanasan na yan, ay yun yung nag-udyok sa akin para wag niyong gawin ito kasi or kung inaakala nyo na ito na ay lampas ng ganitong oras ay
kailangan tumanggi na kayo sa inyong mga Mhm. amo. Yun yung una kong ginawa. Tapos, noong habang yung reklamo ay kasalukuyang inaayos papunta sa korte, napunta ako ngayon sa union. Una ay Opo. yung asosasyon ng anti-trafficking. Tapos sila yung nagdala sa akin sa union. Mhm. Um, Ma'am, doon i-contextualize ko lang po yung yung kwento anong taon po ba kayo naging migrante sa France po ba kayo dumiretso? Naku, mahaba po yung aking biyahe. So, dito po ako napunta sa France. Napunta ako dito, bagamat hindi yung gusto kong destination nung araw, pero parang naiba kasi yung destination ko dahil may naghikayat nga sa akin na naghahanap ka ng pera, doon ka na lang sa France pumunta. Ganon kasi yung nangyari sa akin noon, kaya napunta ako dito. Pero noon po, 1994. pero bago po kayo nag-decide na mag-abroad, ano po ang pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas? Dati po akong nanay ako ng apat na anak ko at nagtatrabaho ako dati sa butika sa La Union. Noong ako'y mahikayat na mag-abroad na hikayat. I mean, may narinig kasi ako sa radyo na ito may Trabaho. trabaho sa Taiwan. In the same time, mayroon akong nakilala doon nga sa doon sa harapan ng POAA dati sa La Union. Nasabi niya kung ang perang hinahanap mo sa Europa ka na magpunta kasi malaki ang sahod doon. Hindi ko inaakala na ganun pala yung ginagawa niya, illegal na paghikayat sa tao. Sa mismong opisina po ng POEA kayo ninyo Hindi na-meet po, yung nakilala ko lang po yun nakilala sa nyo doon. Yes po. So, parang ibig isang sabihin po, ma'am, individual. may mga tao talagang parang naghahanap ng mabibiktima sa mga ganyang mga opisina? Opo. Opo. So, hindi ko naman akalain na gano'n kasi Opo. galing maliit ako, lumaki ako sa isang lugar na malayo sa kabiasnan, Opo. kumbaga. So, hindi ko alam yung mga visa, naririnig ko lang yan talaga sa radyo noong araw. Pero dahil nag-umpisa na rin akong mahalubilo sa bayan, kasi nga nagtatrabaho na ako sa namasukan na akong bilang kasambahay, tapos napasok ako sa butika. Kaya medyo na rin yung napagtanto ka na rin na mag-abroad na lang po kayo. Parang siguro ganun. ito yun. Pero kahit kailan di ako nakakita ng visa or ano. Ilang taon po kayo nung panahon na yun? Po? Malamang bata pa po kayo nung panahon na yun. Batang-bata pa po. 32 years old pa lang po ako. Tapos 4 na po yung anak ninyo nung panahon na yun. Opo. 1990. So yun ang naghikayat sa inyo na mag-abroad na lang kayo dahil nadidinig nyo malaki ang kita sa abroad. Ganun po ba yung nangyari doon? Actually po, kasi mahirap nga ang buhay. Inisip ko rin yung kung paano makakapag-aral yung mga anak ko at mabago naman yung buhay namin na hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay. Yun yung nasa isipan ko noon. At nakikita ko rin na yung mga nag-a-abroad na, yung mga kapitbahay, napaganda nila yung kanilang bahay, na nakakatapos, nakakapagsuot ng maayos yung kanilang mga anak. Parang na rin yung nagkaroon ako ng envy para yung nakikita ko is ganun din para sa aking mga anak. Yung magandang kinabukasan. So yung inyong desire na mapaganda ang buhay ng inyong pamilya ay yun ang nagtulak sa inyo na
yun nga, subukan nyo ngang mag-abroad. Pero sabi nyo kanina, ma'am, ang talagang ang tinatarget nyo originally na destination ay Taiwan. Yes po, kasi nga sa PUEA, so may video na nga rin noon na video na ako kasi ganyan nung araw video ka, magpe-present ka, ano yung kaya mong gawin, ipapakilala mo yung sarili mo, yung ganun kasi nung araw. Ay, parang yun po ang actually, interview nung araw na kinukunan kayo opo, ng video. opo, oo. Ano po ba So, yung ano po bang trabaho yung papasukan nyo po sana? um, domestic worker din po. Mhm, mhm. Domestic worker. So, Taiwan po yung tinarget nyo and then nahikayat kayo na iba na lang ang puntahan nyo, sa France. Europe, saan Yun po ba, lang po. sa France po ba diretso o merong particular na ibang bansa yung sinasabi nung nanghihikayat sa inyo? Sabi niya, sa Europe ka na lang pumunta, sa Paris, sabi niya Mm. gano'n. Ako naman siguro kahit na sino 'pag ikaw ay nahikayat, at sasabihin sa iyo na, doon malaki ang sahod, kahit na sino lalo na kung mahirap lang yung buhay mo, sabihin, doon na lang ako kasi mas mataas daw ang sahod." Lalo pa doon 'pag nakapagsahod ka na, doon ka na lang magbayad, mag-provide ka na lang ng Mm. ganitong halaga, tapos yung iba mong bayarin, doon na lang bayaran 'pag sumasahod ka na. So, um, ang sa isipan ko noon is sige kasi wala akong perang ganyan, hindi kita kayang bayaran ngayon, mangutang na lang ako kung ano Mm. yung kailangan ko ngayon, tapos sige makarating lang ako doon, 'pag kumikita na ako saka na ako magbayad. So, Parang gano'n kasi yung nangyari na so noon hanggang nangutang po sa kayo ng pangbayad sa ticket, sa placement, ganun po ay ba yun? opo, nagsanla po ako ng bahay, yung bahay namin sinanla ko po yun, nangutang sa mga tao, may tubo pa yun. Kaya nung dumating ako dito na nakapagtrabaho, halos lahat na ng sahod ko naibabayad ko sa utang. At yung pangkain na lang ng aking mga anak yung natitira. At wala talagang natitira sa akin kasi So dalawang taon yung yata akong pong nagbayad. experience niyo na paano kayo na-recruit ay yan po yung kadalasang modus, 'di ba po, ng mga recruiter, no? Pangangakuan kayo Hanggang ng malaking sweldo. Magkano po ba yung inaalok sa inyong sweldo noon? Maitanong ko lang po. naku, nung araw po kasi prangko pa ang pera dito, prangko. Ngayon, Wala pang euro na, euro, wala no? pang euro. Oo, Oo. wala pang euro. Siguro 3,000 francs, yun yung sabi niya sa akin So noon. magkano po yun sa pera natin? Um, Kasi times 6, di ko na alam ang euro to franc ngayon. Ang Pero tagal na sigurado po tayo na lampas-lampas doble sa kinikita Ay, ninyo. opo. Siguro Mm. nagkakalagay yun ng 40,000 pesos noong Mm. araw, yung katapat nung sahod na inaalok niya sa So ito akin. pong Ay, 40,000, anong taon po yung pinag-uusapan natin? Anong 1995 po. 1995? May napakalaking pera nga ng 40,000. Opo, oo. Malaking pera yun. Kaya lang walang natitira kasi Oo. nagbabayad ako ng utang. Yun yung Bukod galit po pa sa noon yung pagbabayad yun ng utang, kayo po ba nung dumating kayo dyan sa France, nakatira po kayo sa employer ninyo o nangungupahan kayo ng titirahan nyo? may yung pinagpasukan po sa akin ay meron pong yun yung tinatawag nilang service room, or yun Mm. yung pabahay ng employer, maliit na kwarto, na doon lang din sa
building ng aking employer. Yung employer ko dati ay nasa third or fourth floor yata yon. Ako naman nasa underground. May maliit na studio, mayroon akong lutuan, mayroon akong tulugan. Actually, maganda yung una kong naging trabaho. Pero nung nakahanap ako may nasalubong ako na naghahanap ng magiging babysitter na nag-alok ng mas malaking sahod na naman. Yun, iniwan ko yung trabaho ko na meron akong na maganda yung trato niya sa akin. At ito nga ang napuntahan ko kasi naghangad talaga ako ng malaking sahod dahil para madali akong makabayad sa mga utang ko noon. Hindi ko inakala na yun pala yung mang-aabuso sa akin o magpapatrabaho sa akin ng labis-labis. Yung sinasabi po ninyong kanina nabanggit nyo na pinagtatrabaho kayo ng labis sa oras. Yes po. Bale, ano po ba yun? Mga lampas 12 oras po kayong pinagtatrabaho? Paano po bang nangyari sa inyo? Mahigit pa po kasi madalas pag wala yung amo kong babae noon na lagi siya kasi nagta-travel sa abroad. Actually, nakapunta nga yun sa Pilipinas kasi nagtatrabaho. Malaki yung katungkulan niya sa isang bangko pa-international. Kaya lagi siyang umaalis. Pag wala siya, doon lang ako alas 6 na ng umaga, nagtatrabaho na ako niyan kasi kailangan kong gisingin yung aking mga alaga. Tapos bibihisan ko sila, pakakainin, ihahatid sa school, babalik na naman ako doon sa bahay para mamili ng kakainin ng mga bata, lulutuin ko yan, maglalaba ako, mamamalansya, maglilinis ako ng bahay, yung bahay niya, mahigit 90 square meters. Tapos yung amo kong lalaki naman ay nagtatrabaho sa university. Lagi rin siyang wala, dumarating siya madaling araw na, launa ng madaling araw, gano'n. Kaya halos ako na yung nagbabantay sa mga bata hanggang sa makatulog sila at gisingin ulit kinabukasan. Pero ano po yung madalas nag-trigger sa inyo para masabing ayoko na ng ganitong ginagawa sa akin? Ano po ba yung sinasabi ninyong maltreatment ba or pinagtatrabaho kayo ng lampas sa oras? Ano po ba yung nag-trigger sa inyo nun? Actually po, wala po ako talagang, hindi ko talaga naisip na abuso na pala ako. Isang araw nung naghatid ako ng aking mga alaga sa school, nakita ako ng caretaker ng building, doon sa building ng apartment ng amo ko. Nasabi niya, halika kasi nakikita niya pala akong pumapasok ng maaga, hindi na niya ako nakikitang lumabas. Yung pala pinagmamasdan niya ako. Ipinasok niya ako doon sa kanyang office. So sabi, pinakita sa akin yung kanyang passport, yung kanyang ID, mayroon ka ba nito? Although by that time hindi pa ako marunong mag-French, so puro sinyas lang yung usapan namin. Tapos sabi niya sa akin, parang may sakit ka, namumutla ka, ganon. Tapos sinabi ko sa kanya na yung sitwasyon ko, kwento ko. Tapos may isang kapitbahay din na nasalubong ko rin na sabi niya parang hindi maayos yung sitwasyon mo diyan sa amo mo, okay ka lang ba? So yun yung ganun kasi nag-umpisa po yung so naisip ko nung sinabi nung caretaker na 8 oras lang yung trabaho dapat, hindi ka dapat lumampas, hindi ka dapat natutulog diyan. So parang pinaliwanag niya sa akin na hindi pala dapat nangyayari sa akin yung mga nangyayari na kung paano ako tinatrato no yung amo ko. So Kaya yun po ay yung nagbukas. Yun po ay ayon sa labor laws ng France. Yes po, oo. Yun po yung So yun po yung nagbukas sa aking isipan na
Ay, ito pala yun. Kasi bawal ako noon makipag-usap sa kahit kanino. So paano pong Um, nangyari niyan, ma'am, na nung nalaman ninyo na nung nalaman ninyo na kayo pala ay inaabuso na, ano po yung ginawa ninyong hakbang? Ano yung sumunod na hakbang noon? Nagtrabaho pa po ako kasi siyempre hindi ko maiwan yung trabaho ko dahil kailangan ko ng sahod. Oo. Dahil kailangan ko magpadala sa Pilipinas. Mm. Sabi ko kung titigil ako sa pagtatrabaho, may binabayaran pa Oo. ako. Hindi na ako makapagpadala sa mga anak ko. Ganyan Yun nga, po ma'am, yung yung mga sakripisyo talaga ng mga OFWs, ano po, no? Tinitiis opo. na lang dahil inaalala yung pamilya sa Pilipinas. So ganun yung nangyari hanggang sa isang araw talaga na hindi ko na kaya kasi naglilinis ako. Lumapit siya sa akin, sabi niya, hindi na plan siyang mabuti, which yung kanyang costume ay supposed to be sa pricing pero ilang taon ko na yun ginagawa, doon siya nagreklamo kasi mag 4 years ako sa kanya noong gawin niya sa akin yun, na na hindi maayos yung trabaho. Parang hinahanapan na niya ako ng Binahanapan na trabaho. kayo ng butas. Opo, hinahanapan na niya ako ng trabaho na ito hindi maganda, hindi. So sumagot na ako kasi naisip ko na nga yung sinabi ng caretaker Mm. sa akin na sabi ko, ang tagal ko nang ginagawa ito, bakit ngayon ka lang magreklamo? Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ito trabaho, hindi ako profesional para gawin ito. Nagalit siya sa akin kasi sabi niya, sinasagot mo ako, sino ka ba? Gusto mo pumunta ako sa pulis, yung ganon. Siyempre wala akong papel, hawak niya yung passport ko. So natakot Hawak niya ulit ang ako. So nung passport. kinabukasan, hindi na ako pumasok kasi takot na akong pumasok kasi baka kung anong gawin sa akin. Although bago pa noon, binato niya ako ng silya, Nak hindi lang ako tinamaan. So parang nagpatong-patong na yung takot ko sa mm. So, trato niya kanino sa po akin. kayo lumapit para humingi ng tulong diyan sa nangyari sa inyo? Wala po akong nilapitan kaagad, kundi naghanap muna ako kung kanino ako titira kasi wala na akong sabi ko, siyempre wala na akong pera dahil buwan-buwan nauubos yung pera ko. Um, so may mga kababayan din naman natin nagmagandang loob na kinupkup ako sa maliit niyang kwarto at Mm. nagpapasalamat ako sa kanya. In fact, hanggang ngayon taga Pangasinan din. Ah, Kababayan din ninyo. na na sila yung kumupkup sa akin, O yun nung nga po, panahong yung so paano pong ano naman po yung nag-udyok sa inyo na since naranasan nga ninyo yung mamaltrato ng ganyan, paano po naman kayo nakumbinsi na dapat ipaglaban ko rin yung mga kapwa kong migrante? Una po ay sa sarili ko muna na ito yung ginawa kasi nga hindi ako nakatapos diyan sa atin. So ano yung dapat kong gawin? So naranasan ko na effective pala ito. So sabi ko sa ating mga kababayan, ito ituturo ko sa iyo para pag naranasan mo, ganun ka rin hanggang sa parang parang normal na sa akin yung tumulong. At lalo na nung nasa union ako kasi laging may training, paano makipag-negotiate sa employer, paano basahin yung Mm. kontrata, yung mga ganon. So, parang nasa school ako ba? Yun pong At sinasabi niyong union, yun po ba yung nakita namin sa profile yun na yung parang opo, parang organisasyon ng mga labor organization po, labor child care organization. assistance yung nakalagay po doon sa inyong profile eh. Yun po ba yun, yung grupo na yun? Specific po. Specific sa yung mga nag-aalaga sa bahay, Mm. ay nag-aalaga sa mga bata, elders, naglilinis sa bahay, mga private households, domestic workers po in general, at saka sa mga company na nag-i-employ po ng mga nagtatrabaho sa bahay pero sila po yung nagpapadala doon. So parang na na So ibig sabihin po, ma'am, kayo ay naging member nung grupo na yun, nung asosasyon na yun. Nung una naging member ako. Naging militante ako ng mga 2 taon
hanggang sa hinikayat akong, sinabihan ako ng boss na sabi niya, um, sa susunod na election, ikaw yung magiging general secretary, sabi sa Mm. akin. Sabi ko, ano? Sabi ko, nagtatlong French word nga lang yung alam ko. So anong alam ko diyan para imanihar yung professional union, kasi yung professional union na yan ay sila yung nagne-negotiate po ng mga karapatan ng manggagawa sa bahay So, ibig o sabihin, ito private pong transport. asosasyon na to, hindi lang po mga Pilipino ang members ito. May iba't ibang nationalities Hindi din. po. General po yan, lahat ng manggagawa. So, nagka-interest na rin ako, although tumanggi ako nung una, sabi ko ito siguro yung aking chance para makapag-aral, although sinabi ko sa kanila na ito lang yung level ko, so baka marami akong hindi magampanan. So, pinag-aral na nila ako, unti-unti, parang sa isip ko na, ito yung kailangan ko ibahagi sa aking mga kababayan, kasi hindi nila ito alam, kasi yun parang unfortunate na nakilala ko na yung labor union na dito pala ginagawa yung karapatan, manggagawa, at kailangan kong ipaalam sa aking mga kababayan para sila rin ay maka-avail ng kaalaman na katulad ng nalaman ko. So, ganun po yung nangyari. Hanggang sa nung nai-interview na kasi ako dito sa TV dahil doon sa aking karanasan, kasi ayun po sa mga sinasabi ng mga tagapagbalita ay ako yata yung kauna-unahang nagdemanda sa amo para madala siya sa korte. Umabot pala kayo sa husgado, yung inyong naging Ay, problema. opo. Humantong din po kami sa punto na humihingi na sa akin ng sabi niya, magkano ang gusto mo para itigil mo lang yung demanda. Sabi niya, nasa court na kami. Pero Nakipag-ayos sa sinabi inyo. ko sa kanya na wala akong halaga, kasi noong hinihingi ko yung aking pera, hinihingi ko yung passport, kasi yung huling taon ko sa kanya, halos 2 taon, halos hindi na ako binabayaran, 500 prangko na lang yung binabayad sa akin. So halos wala na akong pera. Nung sinabihan niya ako na magkano yung gusto mo, sinabihan ko siya na wala akong halaga, gusto ko yung realidad ng batas. So, Sabi ko, gusto ko yung aking kaya karapatan. kayo naging champion ng mga migrante dahil po sa naging exposure ninyo sa kaso na yan. Parang gano'n na rin po, kasi na-mediatize yung aking story. Sinundan nga ako sa Pilipinas ng France Television nung araw. Ay, talaga po. Opo, in-interview po ako dyan. Pero hindi lang yun siguro, kasi marami talaga akong ginawa rin. Marami akong, kumbaga, yung pagtulong ko hindi lang kasi doon hanggang sa natuto na rin akong mag-identify yung mga biktima. Nakita ko na kasi yung mga indicators ng kung sino yung victim, paano mo yan ilalabas doon. Nagkaroon na rin ako ng mga networking, yung mga organization. Parang natural na sa akin. Yun na yung aking rhythm araw-araw, o kahit sa gabi minsan, lalo na nung lumabas na yung social media, yung sa Facebook, kasi nare-reach na ako kahit wala yung telepono. So, ma'am, naging Yun po. parang ang lumalabas po, naging full-time kayo active sa union. Bukod po, full-time po ako, kasi may hanggang sa kinuha na nila, kasi in-employ na kasi nila ako direct. Okay. Yun, tapos pinapadala na rin nila ako sa ibang bansa nung araw, kasi pagka may mga like sa India, pinadala kasi ako sa India para magbigay ng ehemplo ng labor union sa France, kasi maraming parang illegal yung informal work na domestic workers sa India noong hanggang ngayon, palagay ko.
So 2011 ba o 2010 nung ipadala ako sa India para mag-train sa mga informal domestic workers sa Bangalore nung araw. So hindi na po kayo bumalik sa inyong trabaho na yung original na, na kung bakit kayo nag-abroad. Nag full-time na lang talaga kayo sa Sa organizing and labor advocacy. union, opo, no 2003 full-time na po ako doon. Mhm. So ma'am, ano po yung konkretong bukod sa pagbibigay ng lessons dun sa mga, well, hindi lang mga Pilipino yung inyong yung inyong kinikater kapati po ibang nationalities na Ano po ba ang iba pang konkretong tulong ang ibinibigay ninyo sa pamamagitan ng union sa mga migrante at kaya kayo po ay nakilala at na-nominate na mabigyan ng Presidential Award? Hindi ko rin po alam kung paano nila ako napili. Napili as nominee. Ang nag-nominate po kasi sa akin yung anti-trafficking o anti-slavery organization dito, yung Comité contre l'Esclavage Moderne or yung anti-trafficking organization po, kasi sila po yung unang tumulong sa akin na nagdala doon sa labor union. Sila po. So naging member po ako ng board hanggang ngayon. At marami na rin po akong mga nasalihan, like sa International Survivors of Trafficking Advisory Council, kung saan po naging membro po ako doon ng 2021 to 2024. At bukod po doon, nakikisali ako sa mga paggawa or yung mga guidelines sa state nung nasa international advisory po ako. Tapos yung asosasyon ko rin na itinatag ko nung 2001, ipinagpatuloy ko na rin yun. So may mga reach out akong ginagawa ng weekends, pag walang trabaho yung ating mga kababayan, tumutulong paglakad ng kanilang mga pag-apply ng kanilang yung kanilang working permit, kasi hindi ka pwede na manatili kayo sa ganyang sitwasyon. At ipinapayo ko na rin na mag-ingat sa mga illegal recruiter, kasi naranasan ko ito yung hindi nyo dapat gawin, dahil kailangan mapuksa or maputol yung aabuso sa mga inosente na katulad natin. So ma'am, bukod po dun sa union na kinuha na nga po kayo as parang full-time general secretary po, di ba? Yes po. Nagtayo pa kayo ng isa pang grupo na Opo. ano pong grupo yun? Asosasyong Sangguniang Filipino, ito po ay isang asosasyon na rehistrado po sa France. Mayroon po akong certificate galing sa police prefecture, ang tawag doon, na ang layunin niya po ay mag-identify ng mga biktima ng forced labor, human trafficking, yung mga illegal recruitment, tapos yung mga pinapatrabaho ng sobrites. Exactly po doon sa nangyari sa akin. Nag-o-organize po ng mga sports like volleyball, ganun, kasi empowerment doon, kasama sa empowerment. At saka martial arts din po, meron ding martial arts ng Sabado. So bukod po sa bukod po pala sa pagbibigay ng aral tungkol sa kanilang mga karapatan, ay yung grupo po ninyo ay nag-oorganisa rin ng mga social events para sa mga migrante. Yes po, social and cultural events na link po sa ating sa kultura ng Pilipino. At para mabisi nga po yung kanilang buhay, at hindi sila malink sa mga bawal na gawain, at para irespeto rin yung value ng bansa kung saan kami nandoon.
tulad po yung ano, yung sa asosasyon niyo po, ano. Ano po ba yung ano po ba yung mga cultural events ang inoorganisa niyo at meron po bang Um, kakaibang kayong ginagawang mga events? meron din po. Bukod kasi sa mga reach out na ginagawa ko, yung mga pagtulong namin, like for instance, ito, the last 2 Sundays, ay nag-conduct po kami ng paano magdeklara ng inyong income tax. So, tinutulungan namin sila, yung Hmm. inaayos namin. Tapos, nag-o-organisa rin kami ng yung halimbawa field trip, yung pumunta mamitas ng mga gulay or prutas, at Masaya yan, itong ah. ano nga, may ino-organize din po kami ngayon kasi dito hindi lang po yung asosasyon ko kung saan din ako involved. Mayroon kaming tinatawag na umbrella of Filipino associations po dito. So, uh, um, uh, i- ipinagdidiwang din po namin yung Declaration of Philippine Independence Day na, Mm. na Kayo po yung so lead taon-taon po organizer, yan. ganun. Hindi naman po kasi part po ako sa organizing committee, pero ngayon pong taon ay ako nga po ay nabutuhan din, so nasa board ako ngayon. Ako yung in charge sa social service. Mm. Ino-organize na namin ngayon yung event na ito nga ay gaganapin sa John 14. So malaking parang ang tawag po namin dito is Pista sa Paris. So kung Mm. saan pupunta yung ating mga kababayan, so magluluto ng ating lutong Pinoy, yung ating cultural Wow. So may mga palaro din po siguro kayo diyan, ano? may Mga paliga po ng basketball basketball. tsaka volleyball. Actually, nag-uumpisa na po yan. At mayroon din po kaming mutya sa Paris, parang gano'n. Mutya ng Pilipinas, munting mutya, yun po. So, malaki po yung event na gaganapin. So, ma'am, sa bukang base sa tono ng boses ninyo ay enjoy na enjoy kayo sa inyong ginagawa ngayon, eh. Hanggang kailan nyo pa po ito gagawin? Naku, siguro ito po, ito yung endless po ito kasi minsan po naisip ko na ayoko na kasi yung ibang kababayan, Tagalog na yung usapan, hindi ka maintindihan. Meron po kasing gano'n. So, pero hindi kasi parang yung kahit natutulog ako, paggising ko, yun pa rin kasi nakikita ko po kasi talaga yung daing ng ating mga kababayan na kulang sa kaalaman na para bang yung ganun kung wala si Sita Mm. wala na akong magagawa pa kasi pag nag-message kasi po tumawag po ako sa So sa kayo po kaibigan ko, talaga kayo po yung yung tinuro na lalapitan ko. mm. Ngayon din partnering na rin po ako sa Philippine Embassy. So nagko-collaborate po kami kung paano kami makatulong sa kapwa nating Pilipino, yung mga distress nating mga kababayan. Mm. Example po, mayroon po tayong isang kababayan ngayon na talagang over distress na siya talaga Apo, kasi apo. naapektuhan na yung kanyang mental health, gano'n. At ako na yung kinausap ko na yung doktor na wag siyang manatili doon sa psychiatric hospital, kundi kailangan mailagay na siya sa normal na tirahan. So, ngayon sharing siya doon sa mga member din ng asosasyon. At ngayon okay na siya. So, I'm happy for that. Ma'am Masaya Sita, ako sa ginagawa. Ma'am Sita, gusto po, medyo marami pa po kayong sanang maikikwento sa amin, pero ako po'y sinisenyasan na po ng aming technical team na kailangan na po tayong magtapos. Hingan na lang Opo. po namin kayo ng maikling mensahe para sa mga kapwa ninyo migrante, lalo na dyan sa Europa. Ang maipapayo ko lang sa aking mga kababayan dito na tumutulong din, ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa kasi marami talaga tayong mga kababayan na nangangailangan at kulang sa kaalaman.
na kailangan din nila ng giya, lalo na sa aming may mga karanasan na sa pagtulong at may mga network na pwedeng mapalawak yung aming pagtulong sa ating mga kababayan. At siguro babanggitin ko na rin dahil nga bukas ay International Workers Day or a Labor Day. Opo. Lalo na sa mga kasambahay nagtatrabaho sa bahay kasi madalas yung mga amo nagpapatrabaho yan ng ng kahit holiday. Kailangan marunong silang makipag-negotiate sa kanilang mga employer, alamin nila yung kanilang mga karapatan para hindi sila humanto sa pang-aabuso ng mga mapang-abusong amo. Yun po. At maraming salamat po, Ma'am Zita T. Cabais. Siya po ang 2024 Banaag Awardee sa ilalim ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Siya po ang ating kampyon laban sa human trafficking dyan po sa Paris, France. Maraming salamat po. At dito na po magtatapos ang edisyon ng Bridges on Air. At muli po sa ngalan po ng aming host na si Ray Sampang na hindi po natin nakasama ngayon dahil siya po ay dumalo ng isang mahalagang meeting. Ito po uli si Ares Gutierrez sa ngalan po ng Commission on Filipinos Overseas sa pamunuan ni Secretary Dante Clincang II. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ngalan po, bago po baka makalimutan ko at ako'y bitayin dito ng aming technical team, si Sir Milo at si Hero. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.